Magandang araw! For today's video ay ito at kita muna nga niyo pala mag-aalaga sa batang si Alicia. Dahil umalis na naman nga niyo pala ang kanyang ina't ama ay derit din na naman iwan sa amin. Maigi na laang man din ho at sobrang bait ng batang ari at pag nasulsulan mo man din ho ng laruan ay talaga namang timo sa may sulo. Pero wag nga lamang mo palang matagal ang 30 minuto at talaga namang bigla na laang naugangal. Yun pala naman ay gutom na at nahingi na ng gatas kaya naman anong botsog na ng batang ari. Nakakatuwa nga niyo pala yan at sa tuwing gising nga niyo pala ay nakabungis-ngis na kaagad. Fast forward, medyo nasikat na nga rin pala diyan ang araw kaya naman dali-dali kong kinuha na naman yung akin sampayin. Medyo ilang araw na nga rin palang masama ang panahon kaya hindi man lang ako makatuyo-tuyo ng aking labahin. Ay di ayun at nang masilayan ko ay di tuwang-tuwa nga niyo pala ako at kako nga ni matutuyo na yung aking nilabhang 3 basket. At para naman sa aming pangulam sa pananghalian ay magaluto nga niyo pala ako ngayon ng karning baboy. Bumili nga lamang pala ako ng 1 kiluhin at ang kako nga niyo ay makaluto man laang na masarap-sarap na ulam. Bali pork chop nga niyo pala yung binili ko at hinati ko nga lamang pala yan sa 2 para sa saktong laki. Ibababad ko nga niyo pala yan sa mangkok at nilagyan ko nga lamang pala yan ng toyo, kalamansi at saka ng paminta. Tapos hinaluhalo ko nga lamang pala yan para kumapit naman yung mga pampalasa saka naman ibababad ko ng 15 minutos. Nang maibabad ko nga niyo pala ng ganun katagal ay di ayun at nagsalang na nga rin pala ako diyan ng kawali. At nang mainit na nga niyo pala yung kawali, inilagay ko na yung mantika para mapainit ko na. Tapos nung mainit na, isa-isa ko na nga rin palang ipinaglalagay yung pork chop na binabad ko. Papapula-pulahin ko nga lamang pala yan at pag-ayos na ay pwedeng-pwede nang hanguin. Medyo nahirapan nga niyo pala ako diyan magbaligtad at talaga naman nagatalamsikan yung mga mantika. At ayun na nga niyo palang inasabi at medyo naprito pa nga ni ng tudot. Anong lakas nga niyo pala ng baga. Paano baga naman ho ay uling na bao ang gamit kaya naman medyo may kalakasan yung pagkaapoy. At nang maprito ko nga niyo pala lahat ay di ayun at muli ako nagsalang diyan ng kawali. Tapos nagisa na nga rin pala ako diyan ng bawang at sibuyas at medyo nasunog pa nga niyo pala talaga namang lakas ng apoy. Isinunod ko din nga niyo palang ilagay yung mga prinito kong karni kanina tapos naman inilagay ko na rin yung pinakang sabaw na pinagbabadan kanina. Nagdagdag nga lamang pala ako diyan ng 1 tasang tubig para medyo marami-rami yung sabaw saka naman mga pampalasa. Medyo pinaiga ko nga lamang pala yung pinakang sabaw niyaan at nung malambot na inilagay ko na din yung sibuyas. Naglagay din nga niyo pala ako diyan ng ilang ginayat na siling pula at para kako nga niyo pala mahalang manlaang. Nang nagakuluan na nga niyo pala ay di ayun at pwedeng-pwede nang hanguin. Bistik Tagalog nga niyo pala yung tawag diyan sa aking inaluto at yan nga niyo pala yung nakita ko din lang kaya naman ginaya ko. Dahil medyo napaaga nga niyo pala yung pag-aasikaso ko ay di ayun at maaga din yung aking pagkain. Dahil hindi naman nga niyo pala ako nag-almusal kaya naman medyo magutom kaya naman kakoy mauna na ako sa kanilang kumain. Kinahaponan naman ay di ayun at kinuha ko nga niyo pala yung nakaraang binunot ni na Mamang Balinghoy. Kako naman nga niyo alutuin ko na at nang may mameryenda man laang. Hinati-hati ko nga lamang pala yan sa saktong laki para naman kako nga niyo pala mabilis kong mabalatan. Madali ang luto nga lamang pala yung gagawin ko diyan at kung tawagin nga niyo pala din sa amin ay pinikpik. Mayari ko nga niyo palang mapagbabaltan ay di ayun at hinugasan ko lamang para maalis nga niyo pala yung mga putik. Tapos siniwalaan ko na din nga niyo pala diyan yung pagyayadyad. Sa pagluluto nga niyo pala ng pinikpik ay garni nga niyo muna pala ang agawing ayadyarin muna. Pagkatapos nga niyo palang mayadyad ay di ayun at inilagay ko nga lamang pala sa malukong na lagayan. Dahil kakaunti nga lamang naman pala ring aking lulutuin ay naglagay na nga rin pala ako diyan ng 5 kutsarang asukal. Tapos hahalu-haluin nga lamang pala yan at ang sunod ko naman gagawin ay pipigain. Sa tuwing nagluluto nga niyo pala kami ng balinghoy o kasama kung tawagin ng karamihan ay inapiga namin yun. Inaalis namin yung pinakang katas at minsan nga niyo pala ay mapait yun. Tapos pag napiga nga niyo pala lahat ay akunin yung pinakang katas at apalindagin nga niyo pala para makuha yung pinakang euro. Euro nga niyo pala yung kulay puti at yun nga niyo pa inalagay sa niyadyad na balinghoy para magsilbi nga niyo palang pampaligan. Naglagay pa nga niyo pala ako diyan ng 1 sandok na asukal at wari ko nga niyo pala ay kulang pa rin sa tamis. Hinaluhalo ko nga lamang pala at nung mainit na ang kawali ay nagsalang na din kaagad ako. Inilagay ko muna nga niyo pala yan sa dahon ng saging na pinunasan ko ng mantika para nga niyo pala hindi dumikit. Ginanyan ko muna nga niyo pala yan para manipis at mabilis maluto at saka naman tinakluban ko na. Nung mga bata pa kami, ganyan madalas nga niyo pala yung aming meriendahin tuwing umuwi kami galing school. Tanging balinghoy nga lamang pala at asukal ang sangkap niyan kaya naman napakadali laang lutuin. Hindi pa man din huuso yung mga milk tea fries at burger na yan at tanging balinghoy at Singapore ay solved na sa amin. Dahil wala din naman kakayahang bumili ay dini pala ang man din
din hoy purgang-purga na kami pero ayos laang. Kaya naman sa tuwing meron din sa aming mga meriendaheng gaya ni Ri talaga namang lulutuin at sabik na sabik kainin. Ay siya, hanggang din na lamang muna ho at mamerienda muna naman ako. At yun lamang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.